Kape. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlog sa Badong Aratilis po. Pag-usapan natin, ito po, no, ayon po kay Dick Gordon, masyadong spoiled ang mga Duterte. Yan. Pag-usapan natin yan. Pag-usapan din po natin, ito po, no, yung sinampahan po na reklamo. Ang hukom na nagbigay po ng temporary protection orders para po sa mga taga-KOJC, no? Sinampahan po ng DOJ ng reklamo, ng kaso, no? Grabe po tong gobyerno. Pag kumontra ka sa kanya, sampa kaso. Pero ngayon lang po ako nakarinig na mismo pong hukom ang sinasampahan ng kaso. Imposible po yan. Pero posible po lahat dito sa uri ng gobyerno natin, no? Okay. Parang wala nang pagkilala ng batas eh. Yung mga co-equal eh. At syempre pag nag-uulan po, yan tumataas, tinitignan ko po to, no? Tumataas na naman po yung mga ilog dito po sa Marikina River. Maganda kasi yung Marikina River, meron talaga doon na metro eh. At syempre, panay na naman po, may mga nangangantsaw na naman po na aalis daw ba papuntang Germany si BP Sara. Ito po, pipuri raw daw po ng mga bilyonaryo. Itong si Pangulong Marcos, narito yung mga bilyonaryong kakilala ko, mga anak ni Henry C., si Ramon Ang, si Enrique Sobel, Enrique Rason pala, Enrique Rason, etc. etc. At syempre, pinuna po ni BP Sara yung sa paniniwala po ni BP Sara, wala na po si Pastor Kibuloy. Pero sino po ang may kasalanan? Yan po mga paglilingkod natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Alam niyo po, matagal na pong hinahanap si Pastor Kibuloy. Nagpaunlak po sa biglang interview, alam ko mga vlogger to, no? Nag-interview kay BP Sara. Ang paniniwala po ni BP Sara ay wala na po sa Davao City si Pastor Kibuloy. Pakinggan natin at ulitin ko na lang kung malabo. Wala na po si Pastor Kibuloy sa Davao City dahil mahaba yung panahon na pwede siyang umalis na dahil mahaba din yung grandstanding na nangyari sa investigasyon sa Senado at sa House of Representatives. Yun po talaga no? Alam niyo po, tinalakay na natin yan Maraming salamat BP Sara, no? Sabi ni BP Sara, malamang kung ako ang tatanungin, baka wala na si Pastor Kibuloy sa Davao City. Kasi mahaba rin yung panahon na nag-grandstanding kayo, no? Yung mga nag-iimbestiga kay Pastor, mahaba na yung panahon na kapag grandstanding kayo, marami, di ba? May topic tayo dito dati. Sumasang-ayon ako dyan fully. Kasi pag inuna po nilang imbestigahan sa Senado, halimbawa po si Alice Go, putya, araw-araw pinasasama si Alice Go. Kung ikaw si Alice Go, hindi naman po normal po yan Teka muna. parang ako na yung laman. Alam niyo po yung karamihan po sa kriminal, yung element of surprise. Di ba pag may mga nakikita po tayo ng mga yung entrapment operation. Bakit entrapment? Karamihan hindi alam ng kriminal, nahuhulihin siya, no? Madalas yan pagka yung nanghihingi ng lagay, di ba?
O sige, magkita tayo sa restaurant na ganito. Hindi alam ng kriminal na huhulihin na siya. Hindi ko naman sinabing kriminal tong ng mga inimbestigahan sa Senado. Hindi nila alam 'yun, no? Pagtanggap ng pera, huhulihin na siya ng mga pulis na naroon lang pala sa kapaligiran. 'Di ba? Mga sextortion, ganun din. Inaaya niya, sige makipag-anak ka, kundi lalabas ko tong sex tape natin. Ganyan po yan eh. Dito lang po, tangi lang po sa mga investigasyon na nakalkal na lahat. Alimbawa, yung kay Bantag, kay Tebes, eto pa kay Alice Go, tapos eto huli kay Pastor Kibuloy. Ano po pagkakapare-pareho nila? Pare-pareho po silang hindi pa rin na kukuha ng mga kapulisan. Pero ano po ang pagkakapare-pareho nila? Pare-pareho po silang inimbestigahan sa Senado at sa Kongreso. So ano ibig sabihin? No? Hindi po kayo nakakatulong. May batas ba kayong na-create? Doon sa 4 na kaso na binanggit natin, kay Pastor Kibuloy, kasi lagi yan in aid of legislation. Di ba? Yun yung sinasabi nyo, kaya nyo iniimbestigahan. Naririnig na nila. Pwedeng totoo at pwedeng hindi. Halimbawa, pucha, hindi ko alam nakakanta yun Hindi ko akala, halimbawa, totoo. Either dyan sa 4 na yan na binigay nating halimbawa. Halimbawa, totoo yung binibintang sa kanila. Kasi allegedly lang tayo lahat. Hindi natin po pwedeng sabihin na totoo o hindi totoo. Halimbawa, totoo yung binibintang sa isa dun sa mga yon at narinig niya na may tumitestigo laban sa kanya. Teka muna, putya, delikado ko rito. Hindi ko akalain na nakuha pala nila yung testigo na yan. Magtatago na ngayon. Kung hindi naman totoo, alam niyang hindi totoo, putya, nakagawa sila ng testigo laban sa akin. Hindi ko nga kilala yan. Ibig sabihin, hindi magiging patas to. Magtatago na ako. Either way, dahil inimbestigahan ninyo ng thoroughly, kala mo, tutan, sama-sama na, magtatago eh. Either may kasalanan siya o wala siyang kasalanan. Kung napapalabas, halimbawa, inosente ako. Kung inosente yung tao na yan, lalantad yan kung hindi niya naririnig. Puti, narinig na niya. Aba, ginamit tong mga to. Hindi ko naman kilala yan. Hindi ko nakausap yung mga yan. Bakit nagsasalita laban sa akin? Teka muna. Delikado ko rito. May mga false testimony laban sa akin. Tago na ako. Takas na ako. Hindi nyo ba naisip yun? Siyempre, ang makatulad ni BP Sara, na very practical, magaling na leader, mautak, matalino, naiisip niya yan. Di ba? Either may kasalanan o wala. Tatakas yung tao dahil ine-expose ninyong masamang tao. Nakukuha ninyo? Yan yung tapos sasabihin, tsaka nyo habulin. Karamihan po na successful na mga operation para mabingwit yung mga kriminal. Entrapment operation, buy-bust operation, mga hindi po nila alam na sila ay target. No? Hindi nila alam na sila ay target. Ito, alam na ng buong mundo na target. Tsaka lang sila maglalabas ng warrant of arrest. Bago mailabas yung warrant of arrest, wala pa sila Bago maglabas ng warrant of arrest, wala pa silang kaso. Nalantad na sa Senado at sa Kongreso na kakasuhan sila. At ito yung mga testigo laban sa kanila. It's either false testimony o totoong testimonya. Magtatago ka na talaga before magkaroon ka ng warrant of arrest. Kaya tama si BP Sara. Ang tagal nyo nag-grandstanding. Ang tagal ninyong nag-grandstanding. Lalo na yung kay Gonean. Okay. Punta po tayo rito sa mga iba pa. Si Gordon. Hindi, ito munang mga oligarko.
Hindi ko kilala iba rito, ang kilala ko lang si Ramon Ang, si Enrique Rason. Enrique Rason ba? Eto si mga anak ni Henry C. Yung iba hindi ko kilala. Sabi rito, that the Lens vlog series posted over the past 3 days highlights government projects and their impact on the private sector from the perspective of big business owners. 7 billionaires praise President Marcos for his substantial impact in his 2 years in office. Okay. Pwede po talaga yan eh, no? May impact po sa mga bilyonaryo. Baka lumaki kita nila eh. 'Di ba? Pero tayong pangkaraniwan, may impact ba? Tayong pangkaraniwan tao, may impact ba yung pamumuno ni BBM sa atin? Bumababa, syempre, tignan nyo po simple lang Pag mataas ang presyo, sino mga kumikita? Yung mga, di ba? Mas malaki kita ng mga negosyante kung mataas ang presyo. Tatanungin mo yung negosyante, maganda bang impact ng gobyerno? Oo, laki na nakinita namin eh. Majority po, pag ikaw ay presidente, dapat ang tinitignan mo, hindi yung minority, yung majority. Titignan nyo yung kinita nila, dumoble ng dumoble, kahit na po, kasi sila yung mga nakakuha ng mga kontrata eh. Alam niyo yun? Nakuha ni Ramon ang yung PAL, nakuha ni Ramon ang tuloy-tuloy na, maganda na yung bagong airport. Teka, papatayin ko lang yung ano. Ditunog na lang yung mga niluluto eh. Pag tumunog na, luto na eh. Kaya patayin mo na lang. Okay. Tandaan po natin, ito po yung sinasabi nilang bilyonaryo. Ito po yung tinatawag ni Tatay Digong na mga oligarko, no? Nakikinabang 'yan panahon ni Pinoy, no? Sila yung mga magtutubig, etc. Sa madaling salita, etong mga oligarko na to, nakabalik sila sa kapangyarihan. Ibig sabihin, sila na naman yung napapaboran na naman sila. 6 na taon silang hindi napaboran nung panahon ni Pangulong Duterte. Natural lang sasabihin nila ngayon, alwa ng buhay, masaya sila sa pamumuno ni PBBM. Hindi naman to, yun yung problema. Yan nga yung, kaya nga naghiganti ang mga yan. Ibig sabihin, hindi sila nakaporma noon kay Tatay Digong, yung mga oligarko na yan. Hindi ko naman sinabi na masama sila sa ekonomiya. Wala tayong magagawa eh. Pero hindi dapat sukatan yung pagyaman lalo ng mga mayayaman para matawag na maganda ang impact ng presidente sa isang bansa. Magandang impact ng isang presidente kung dati ng mayaman yan. Panahon nga ni Tatay Digong, talagang direkta niya sinasabi na nilalabanan niya yung mga oligarko. Sa mga interview nga, anong pinakamahigpit na, pag tinanong si Tatay Digong, anong pinakamahigpit niyang kalaban? Hindi po yung mga drug lords at mga kundi mga oligarko. Okay. Kaya, solid na solid talaga kay BBM yan. Yung mga oligarko natin. Kasi sila nakikinabang ngayon. Kopo nila lahat ng kontrata. Lalo na walang pumapasok na foreign investment. Talagang sila na yung aasahan ni PBBM na kayo na mamuhunan. Anyways, punta na po tayo rito kay Gordon. Sabi ni Gordon, masyado nang spoiled ang mga Duterte. Ito, reaction, alam niyo to si Esguerra, no? Bagamat hindi naman niya kayang ipaliwanag kung bakit dapat kamuhian ng mga tao yung mga Duterte. Ang ginagawa ng Esguerra, may malaking papel sa Esguerra rito, no?
Ang ginagawa ni Esguerra, tinitipon niya sa programa niya lahat ng mga anti-Duterte. Buhay man o nabuhay na mag-uli. Mga patay na patay na sa politika yan, mga binubuhay niya lang para magsalita laban sa mga Duterte. Sila Trillanes, eto ngayon si Gordon, ay ang walang kabuhay-buhay pa rin na si Llamas. Mga regular yan sa ano eh. Tapos lahat ng makita niya na lumaban kay Duterte o kay BP Sara, i-interviewin niya. Kaya pinagkukunan nila na impormasyon tong programa ni Esguerra, no? Yan yung papel ni Esguerra, hindi po dahil siya matalino at mautak. Mahusay, mangga siya, mangga. Meron ito, may masasabi to laban sa Duterte. I-interviewin ko to. Iba po yung kakayahan niya eh. Kakayahang Marcos. Kakayahan ng mga manggagamit. Okay. Ito po, isipin po nyo, no? Si Gordon na wala, bigla mong interview. Siyempre, panay kalokohan yung, panay paninira sa Duterte. Katulad niya, masyadong spoiled. Ang sabi ni Gordon dyan, hindi naman gantong-ganto, no? Pero mas maganda na rin mula sa bibig na ni Gordon para saktong-sakto. Ulitin ko na lang. Lumalabas talaga ng ano, no? Lumalabas talaga yung yung sa parte na to na masyadong spoiled. Sanay na ngayon, natutugis na yung pamilya Duterte. Masyado na silang na-spoiled na takot sa kanila lahat ng tao at hindi nila realize the world turns over. Okay, ang sinasabi ni Gordon, masyado na spoiled to, hindi nila alam, tinutugis na sila ngayon na bumaliktad na yung mundo. No, hindi na takot sa kanila yung mga tao. Okay, bakit takot? Takot ba dahil siga lang? O takot dahil may ginagawang kamalian? Bakit natatakot sa mga Duterte? Kasi alam ko yung mga may mga taong walang takot, hindi natatakot eh. Pero takot sa kanya, lalong-lalo sa mga Duterte, yung mga taong yung mga kriminal. Di ba? Correct. Yung mga matitinong tao, halimbawa tayo, mga pangkaraniwang tao, bakit mahal na mahal natin? May natakot ba tayo? Ang alam kong takot yung mga kriminal eh. Totoo yung sinasabi mo, takot sa mga Duterte, yung mga kriminal. Pero yung mga pangkaraniwang tao na walang ginagawang krimen, masaya, natutuwa sa mga Duterte. Ano yung bumaliktad na yung mundo? Tinatarget na yung mga Duterte. Tama yun, tinatarget, pero hindi dahil masasamang tao yung Duterte. No? Tinatarget sila dahil 6 na taon na pahinga sa pagnanakaw yung mga kriminal. Kaya yung mga kriminal, di doon ka pumunta. Maliwanag pala yung muna. Tanggalin natin yung mga nagmamahusay. Ayaw nyo pala rito eh. Pinahirapan niyo yung mga sarili niyo. Tanggalin ko lang Yung mga nagpo-promote ng mga tao na mas magaling daw yung paliwanag kaysa sa akin, okay lang yun. Huwag lang kayo dito. Para hindi kayo makapag-promote ng mas magaling sa akin. Sabi naman sa inyo, kung ayaw niya rito huwag kayo dito. Di ba? Yan, tanggalin lang natin yan. Kasi hindi titigil yan eh. Okay, alam natin yung mga taong nagpo-promote lang eh. Okay. Ano yung punto natin? Bumabaliktad na raw yung mga tao. Sila na yung tinutugis ngayon. Spoiled kasi yung mga Duterte. Ayan yung mga banat ni Gordon no? Tapos, kung pinakinggan ko yung mga sinasabi ni Gordon, parang hindi siya makapaniwala na si BP Sara na ganun din yung punto niya no, yung Kongreso po ang pinagmumulan ng budget. Tapos bakit hindi sasagot si BP Sara? Parang binabastos niya, hindi niya kinikilala, masyado siyang spoiled. Hindi niya kinikilala yung kapangyarihan ng Kongreso.
Parang kaya niya hindi sinasagot. Yung dialogue ni Abante, nagpapaawa effect siya, pinagtutulungan, di ba? 1 against 47. O, sige, maging practical na tayo. Ikaw, napakatapang mo, Gordon, eh. Naging senador ka, eh. Di ba? Sinisigawan mo. Ikaw ang isa sa pinakamatapang na senador. No? Sa iyo nga, dati, before ka nag-imbestiga sa Parmali, hindi pa ganyan yung mga senador. Eh. After na nag-imbestiga ka, lahat na senador ngayon, kahit yung walang utak, alam ko matalino ka dahil abogado, magaling naman si Gordon in fairness. Pero ang problema, pati po yung mga walang utak na senador, naging siga na rin po dahil yun yung pinakita nyo. Eh. Ay, maganda pala tong attitude ni Gordon. Kayo yung nagpasimula ng hindi nyo kursunada yung sagot, contempt nyo, kinukontempt, di ba? Nahawa na yung ibang senador, nahawa na rin yung mga congressman. Kaya ganyan na yung kongreso natin, eh, dahil pinakita po ninyo, marami kayong tagahanga. Eh. Na pag hindi nyo gusto, no? O ngayon, nung senador po kayo, magtapatan lang tayo, no? Baka naman kasi iba yung pinapayo nyo sa ginagawa nyo. Nakaharap nyo rin po yung mga Duterte. Kalaban nyo rin si Tatay Digong. Di ba? Senador kayo. Kayo yung Blue Ribbon Committee. Ano ginawa ni Tatay Digong nung nakita niya na sinisigawan nyo, pinapahiya yung kanyang mga cabinet official? Huwag kayong umaten dyan kay Gordon. Sigaw-sigawan lang kayo niyan. Ako bahala. Hindi niya pinaten yung kanyang mga cabinet official. May nagawa po ba kayo? Kasi tinuturuan ninyo tong mga congressman na pumalag sa mga Duterte. Na parang yun yung pinakatamang gawin. Tanong ko sa inyo, nung sinabi po ni Tatay Digong, huwag kayong umaten kay Gordon, meron po ba kayong nagawa? Meron kayong ginawa sa Senado, di ba? Nereklamo nyo sa Supreme Court. Sino kinampihan ng Supreme Court? Si Tatay Digong. Eh wala kang nagawa nung senador ka. Eh. Ngayon ka pa, hindi ka na senador, may magagawa ka ngayon. Mali po ba yung ginagawa ni BP Sara? Alam niya na may script, alam niya na. Bakit siya papasok sa trap? Tinatrap siya ng mga congressman. Ito, hindi ito naunawaan ng mga followers ng mga bugok, follower ni BBM at ni Tambaluslos na bugok. Alam niyo kung bakit? Akala niyo si BP Sara yung napahiya. Move on na nga si BP Sara eh. Bumabanat na nga sa mga, di ba? Binabanatan niya na nga uli si PBBM doon sa KOJC. Nanghihingi na nga siya ng tawad, nagtatrabaho na siya. Eh yung mga congressman, panay pa rin ang pa-interview. Hindi sila makapaniwala, no, na yung pre-practice nila para matrap si PP Sara, hindi sila makapaniwala na gusto nilang ipahiya yung Vice President ng Pilipinas sa pre-practice nilang mga sagot. Hindi sila makapaniwala na sila yung napahiya nung harapan. Mag-isa lang. Ngayon, yung hindi mo madaan sa harapan, daanin mo ng patalikuran. Magpa-interview ka. Maglabas ka ng mga mensahe. Yan yung ginagawa ni Luis Tro ngayon na napakagaling daw. Eh magaling pala eh. Bakit walang binatbat kay BP Sara nung nagkaharap? Magaling pala, bakit napahiya ka kay BP Sara nung magkaharap kayo? Magaling pala eh. Bakit hindi ka nakaporma? At dahil hindi nila matanggap na sila napahiya, hindi po sila napahiya sa inyo, sa mga followers. Kasi wala namang alam yung mga followers na yan eh. Hanggang ngayon nakanganga pa yan eh. Shiminit nga lang yung naintindihan nila eh. Ay talaga, nagsalita ng Shiminit? Sila, yung matalino naman talaga sila Luis Tro, sila Abante at ang iba pang congressman, hindi nila matanggap na napahiya sila. Nahiya sila sa sarili nila. Pinaghandaan mo, itatrap mo, hindi mo nagawa.
Kaya ang ginagawa nila ngayon, pa-interview maya't maya, pa-interview sa mga media, labas ng mensahe, kukunin ng mga bias na media, ibabalita. O, di ba? Ngayon nila sasabihin, mag-isa ka nga. Ilan naman yung gwardiya mo sa labas? Ha? Hindi ko lang sinabi yun. Pero gusto kong sabihin yun. Sino nagsabi niyan? Si Abante. O ano sabi naman nitong isa? Nung magaling daw na si Luistro. No? Ano sabi ni Luistro? Ano ba sinabi? Ayan. Ang sinabi ni Luistro, kasi yung topic natin kahapon, kagabi. Ang sabi ni Luistro, pilit na harangin ni BP Sara. Bakit masama bang harangin? Kayo nga pilit yung nilabas Walang nakapigil sa inyo Oh. Masama po bang harangin? Alam naman natin kung anong gagawin nyo. Ano ba gagawin nyo? In spirit of transparency ba yung sinasabi nyo? Transparency ba habol nyo? Tanong lang totoo bang transparency ang habol nyo kaya nyo gustong malaman yung nilalaman ng confidential? Paano ginastos yung confidential? Totoo po, ang confidential fund, hindi po yan pinaalam sa lahat ng congressman. Ang dapat lang pong pinagsasubmitan yan, no? Senate President, House Speaker, tsaka Supreme Court yata. Basta 4 lang po. COA, Senate President, Speaker of the House, hindi ko alam yung isa, yung dahil confidential fund nga Sino po ang tunay na spoiled? Kayo. Speaker of the House ba kayo? Senate President ba kayo? COA ba kayo? Ang linaw po sa batas Ang report ng confidential fund, ipapasa lang sa 4 na tao. Di ko alam kung ombudsman o Supreme Court yung pagbibigyan ng isa. Kaya nga tinawag na confidential fund Ngayon, in-insist ninyo na magkaroon kayo ng kopya. In spirit of transparency? Bakit hindi po kayo kumuha ng confidential fund din ng Pangulo at ng iba pang ahensya may confidential fund? Bakit tanging Vice President lang po ang binigyan ninyo ng subpoena? Kasi Vice President lang yung gusto nyong sirain. Vice President lang yung gusto nyong siraan. Gagamitin ninyo sa paninira. Yan nga yung ginawa ni Castro, di ba? Unang tanong pa lang. Anong unang tanong ni Castro? Confidential fund. Sino ngayon na nagsasabi ng totoo? Si BP Sara ba o kayo? Anong transparency sinasabi nyo? Inalam nyo ba yung mga mayor kung saan nila ginamit yung confidential fund? Yung mga gobernador? Wala. Confidential nga Ayaw nyong alamin. Hindi nyo naman sila gustong siraan. Gusto nyo sila maging kakampi. Di ba? Transparency pala Paano nyo ginamit yung pondo nyo? Ano tanong ni BP Sara? Yung Makabayan Black, paano nyo ginamit yung ayuda nyo? Saan nyo ginamit? Nilantad ba nila? Kung usapin ng transparency yung gusto ninyo, kaya nyo tinitignan yung confidential fund, dapat na-request nyo lahat para hindi halata. Wala kayo iba na request Vice President lang Halatang halata kayo. Halatang halata kayo. Okay, balik tayo kay Gordon. Tanong pa Gordon. Sinasabi mo parang napaka-natural, di ba? Parang natural lang na tanungin ang Vice President. Ang tagal mo naging senador. Lahat ng Vice President maliban kay Lenny, may confidential fund. Si Lenny walang confidential fund. Hindi niya alam Hindi niya alam gastusin. Kaparanggot lang kasi hindi naman siya yung gold standard ng pagiging Vice President. Kakaiba siya sa lahat. Ganito siya. Kakaiba si Lenny. Matagal ka ng senador.
Matagal ka ng senador. Di ba? Matagal ka ng senador, di ba? Ang tanong, may inimbestigahan ka bang confidential fund nung senador ka ng vice president? Wala. Wala kang inimbestigahan na confidential fund nung nang ikaw ay nung ikaw ay senador? Ang tagal mong senador eh. So ibig sabihin, hindi po natural tong ginagawa ng House of Representatives ngayon. Ang dami mong pinagdaanan na Vice President, wala kayong kinalkal ni isa. Lahat ng Vice President, 2 minutes, 3 minutes, approve. Arrogante pa. Arrogante pa ngayon yung hindi pumapayag. Alam nyo, hindi pumapayag si VP Sara na matrap siya at bababuyin ng House of Representatives. Di ba? House of Representatives yan eh. Hindi siya pumayag. Ngayon, nung hindi siya pumayag, arrogante na siya. Ano ba talaga gusto ninyo? Mapahiya? Yun yung gusto nyo, pagtawanan siya sa hearing? Yung gusto nyo yung Vice President natin na nakakahiya, lumabas na mukhang tanga? Nung hindi nyo na palabas na magmukhang tanga yung Vice President, pero sumasagot. Yun nga yung ibig sabihin ng Shiminit eh. Shiminit like what I'm what my answering. She may not like what my answer is, but I'm answering. Di ba? Sumasagot siya. Ayaw lang ninyo yung mga sagot niya. Hindi na kasalanan ni Vice President Sara Duterte yun. Kung kabastusan yung sumagot sa mga tanong ng mga congressman, alam nyo kung anong problema? Umiinit. Kasi siyempre, ako lang may tutok na electric fan eh. Kaya inano ko. Kaya tinutukan ko na rin na electric fan. Hindi po yung signal eh. Umiinit tapos tumitigil. Parang yan yung nangyayari sa akin pag nasa rally ako. Pag uminit yun, nagbablanko rin. Okay. So yun po yun, no? Punta na po tayo rito. Ito po nakakatakot. Naalala ninyo na yung tuwan-tuwa yung mga hindi ko alam kung pang ilang araw yun, yung nagdesisyon yung yung nagdesisyon po yung judge sa Davao ng temporary protection order, no? Dahil nga sa hindi na pinapapasok eh. 'Di ba may order nung first day pa lang? Pwedeng lumabas yung mga taga KOJC pero bawal na silang pumasok. Kontrolado nila. So napilitan po yung mga abogado na para magpalabas po yung Davao City Regional Trial Court ng orderan po yung pulis na TPO, Temporary Protection Order. Poproteksyonan na makakapasok at makakalabas pa rin yung mga miyembro ng KOJC sa sarili nilang tahanan. Di ba? Okay, ngayon po, ang balita po ngayon sa Manila Bulletin, actually kahapon pa to, August 31 pa pala, DOJ to file case versus Davao City judge who issued TPO during PNP search for Quiboloy. Department of Justice Secretary Remulla said DOJ will be filing case against a Davao City Regional Trial Court judge who issued a temporary protection order that stopped the Philippine National Police from exercising any act that would threaten the life, liberty, or security of the officials and members of Kingdom of Jesus Christ. Remulla in an interview over DCRH News on Saturday explained that DOJ had earlier petitioned the Supreme Court to order the transfer of Davao City case against Quiboloy and his co-accused
to the RTC in Metro Manila. The High Court granted this petition. Okay. Ngayon, ang tanong, bakit mo kakasuhan yung regional trial court? Bakit mo kakasuhan yung judge? Di po ba? Wala na silang paggalang eh. Ito po, hindi na ginagalang yung separation of powers eh. Yung co-equal government, yung Supreme Court. Yung korte po, under po yan ng Supreme Court. Kung may gusto kang gawin, hindi ka pwedeng dumirekta na kakasuhan mo dahil siya po ay nagpa-function. Okay lang po nakasuhan nyo dahil meron ginawang krimen. Nakasaksak ng tao, mayroon siyang minolestya, may ginahasa. Okay lang sampahan nyo ng Pero kung nagpe-perform siya ng kanyang judicial duties, hukom siya, may nagsampa na reklamo. 'Di ba? Hukom siya eh. May nagsampa na reklamo sa kanya. Nagpasya siya bilang hukom. Sasampahan mo na reklamo dahil ginagampanan niya yung pagiging hukom niya. Yan po, hindi lang po chilling effect yan. Talagang direkta nilang sinasabi na walang batas-batas sa amin. Pag kayo, sumuway kayo sa batas, sumuway kayo sa kagustuhan namin, sasampahan namin kayo ng reklamo kahit hukom pa kayo. Usually, ang ginagawa po, di ba, sasampahan mo sa higher court na ipapawalang bisa mo yung hatol ng hukom na yun. Hindi po direkta sasampahan mo yung hukom na mali ka ng ginagawa mo, sasampahan kita. Hindi naman po siya mali ng ginagawa na bilang bilang hukom, nagpasya may nagreklamo sa kanya, pinagpasyahan niya, tapos magkakaroon siya ng kaso dahil parang mali naman yata yun. Di ba? Mali po yun. Hindi naman po pinatigil eh. Actually, hindi naman umalis ba sila Torre? Umalis ba sila General Torre? Hindi naman po pinag-uutos eh. Kaya ang pinapahiwatig po nito, walang korte-korte sa amin. Pag ikaw, yung ayaw namin, ang ginawa mo, kahit korte ka pa, sasampahan ka namin na reklamo. Parang, hindi ko, anong uri na ng bansa meron tayo? Okay. Punta tayo rito sa sa mga, yun lang ang ko riyan. Kasi mahirap, una, hindi ako abogado, pero yun po ang pagkakaalam ko eh. No? Usually po, hindi po normal. Maraming ginagawa tong gobyerno natin ngayon na hindi na po normalidad. TPO po, TPO, Temporary Protection Order. Okay. Punta na po tayo dito sa iba pang balita. Ngayon po, bumabaha na naman. Pero instead na, ito question ko, no? Kayo pong mga senador at congressman, total, uso po yung pag umuulan, anong signal number yan? Anong signal number ng bagyo? Super typhoon po ba yan? Yung ngayon, super typhoon po ba? Hindi super typhoon. Normal na bagyo lang po. Normal. No? Normal na bagyo lang po to. Nakakadalawang normal na bagyo po tayo. Pero nagdudulot po ng baha. Signal number 2. Normal po, hindi po yan super typhoon. Kasi kung hindi ako nagkakamali, may signal number 4 na eh. Okay. So kalagitnaan siya, yung lakas niya. Di ba? Pag super typhoon, signal number 4 eh. Hindi ko alam kung may signal number 5 eh. Baha na naman. Okay lang po yan kung normal, tapos wala tayong malaking budget sa flood control. Di ba sa Pampanga? Billion po yung ginastos doon.
wasak agad. Ha? Yung sa Pampanga. Kaninong distrito ba yan? Parang distrito yata yan ni Dong Gonzales. Wala ba kayong balak imbestigahan yung inyong mga kontraktor? Dong Gonzales, bakit bumagsak agad yung tinayo? Babadgetan ba natin uli yan o yan ay sagot ng kontraktor? Gusto namin malaman eh. Okay, 1.4 billion. Hindi po ba kayo interesado, kayong mga senador at congressman, na imbestigahan yan para malaman namin kung anong pinuntahan ng 1.4 a day? 1.4 a day na budget sa flood control. Okay lang po kung walang flood control program eh. Okay lang po kung hindi tayo gumagastos, umulan, natural, babaha. Pero kung 1.4 a day ang budget natin sa flood control at may flood pa rin, di po ba dapat imbestigahan man lang yan? Mga congressman at senador, kasi ang dami niyo pong iniimbestigahan eh. Pogo, EJK, Duterte, Pogo, EJK, Duterte, drugs, Pogo, EJK, Duterte, drugs, Duterte. Ang sagot po ng mga senador at congressman, pag walang kinalaman yung mga Duterte, hindi nyo imbestigahan. Nasagot na po ha. Bakit walang investigasyon? Ha? 1.4 billion. Bakit ang init po ninyo sa 125 million? 125 million. Butal lang po yun. Nang per day ha. Yun po, budget po yun ni BP Sara. Confidential fund budget ni BP Sara. May COA na po yun. No? Confidential fund dyan ni BP Sara ng kalahating taon. Kalahating taon. Magkano? 125 million. Ay, ang laki, 125. Ito, 1.5 lang eh. Billion a day. A day? Billion? Bakit walang mainit sa inyo? Bakit walang nagsasabi? Yung mga binabaha po ngayon, taga Metro Manila. Kung sino po yung bumabaha? Ano ba yung mga bumabaha ngayon? San Pedro, Laguna. Ano pa? Bakit po wala nagtatanong sa inyong mga congressman? Tanungin nyo po yung congressman nyo, bakit hindi nila iniimbestigahan yung 1.4 billion a day? A day. Kada araw. A day. Bakit po hindi ano rin sa Davao ngayon? Bumabaha din sa Davao? Imbestigahan din. O kala nyo naman, Davao wag imbestigahan? Imbestigahan din. Bakit hindi iniimbestigahan? Kahit saan parte pa yan. Kasi Davao. Imbestigahan din. May flood control ba sa Davao? Imbestigahan. Lahat na may flood control. Ano ang problema dyan? Sasabihin nyo, Davao, kala nyo wala pong pondo. Yung sinasabi nyo 51 billion ni Pulong, hindi po flood control pala. Oh, pahiya na naman kayo. Yung 51 billion na yun, ilang taon po yan. Yan po yung mga kalsada, mga highway, napakarami po. Kita nyo ba yung mga highway na pinagawa sa Davao? Hindi nyo nakita? Punta kasi kayo. Dakdak kayo ng dakdak ng Davao. Yun nga sinabi ni BP Sara. Oh. Nagawa sila ng mga pag-aaral sa Davao, hindi pinondohan. Hindi po yan Bakit po kayo natatakot sa investigasyon? Kaya bigla magsasalita ng Davao. Kung merong flood control program sa Davao, imbestigahan din. DPWH yan eh. Kala nyo ba natatakot? Nasaan kaya?
Ano ba yung tanong mo, Henny Lopez? Ano yung nasaan? Nasaan yung pondo sa Davao? Hindi ka nga nakarating sa Davao. Sino po mga taga Davao dito? May malalaki po bang mga pagawain dyan? Para lang po malaman namin. Gaano po ba kalaki yung Davao City kumpara po sa Metro Manila? Ha? Ang Metro Manila, ilan po congressman? Kung sa tingin nyo meron, sige, dyan tayo yan yung problema sa inyo eh. Tinututok nyo eh. Gusto nyo na naman Duterte pa rin ang imbestigahan. Ang sinasabi ko, saan po may baha sa Metro Manila? Ang sinasabi nyo, imbestigahan natin yung Duterte sa Davao kasi bumabaha sa Maynila. Yun po bang alam nyo, maawa po kayo sa utak nyo. Pagpahingahin nyo po. Kasi kapiraso na lang, ginagamit nyo pang maigi, hindi na po nagko-connect eh. Hindi na po nagko-connect. Gusto nila imbestigahan uli yung Davao. Sige. May baha sa Metro Manila. Meron tayong meron tayong 1.4 billion program sa a day na imbestigahan nyo ang Davao. Sige. Para talagang patawan na to lahat. Tanungin niyo po yung mga congressman nyo, bakit hindi nyo po imbestigahan yung mga budget? Hindi ko naman sinabi sa kanila yan eh. DPWH po yan. No? Hindi ko po sinabing napunta kay congressman yan. No? Ng mga Metro Manila congressman. Ang sinasabi ko po, DPWH, di ba? Ay DPWH, imbestigahan kahit sino po may kasalanan eh. Di para lumabas kung may kasalanan o wala. Bakit po hindi iniimbestigahan? Yun po tanong ko eh. Di ba? Simple lang eh. Bakit po takot kayong mag-imbestiga ng iba maliban sa walang kinalaman yung Duterte? Okay, yan lang po ang ating topic. Pwede na po tayo magtanong. Pwede na po kayong magbigay na